May respeto si Russian President Vladimir Putin kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan may pinakita ng attack submarine ng Russian Navy dumaan sa West Philippine Sea. Nasa presidente kasi ang utos kung re-respetuhin mo ba ang ibang bansa. Hindi tutulad ng China na si Xi Jinping na pag niradyohan mo pa yung mga Chinese, sila pa yung galit. Ibahin mo ang Russian Navy. Hindi raw sinasadya ang pagdaan at nagpaliwanag to ng maayos. Nakausap to ng warship BRP Jose Rizal at mapayapa tong sinado palabas ng Pilipinas. Pero hindi may pagkakaila ng Philippine Navy na nagulat sila nang may papasok na attack submarine sa West Philippine Sea. Buti na lang agad nagpadala ng warship AFP at military asset ng Air Force. We were surprised bakit may na-detect tayo. We were surprised, nabigla kami bakit may na-detect tayo. And then naka-respond naman tayo. We were able to establish communications and okay naman ang usapan. So, 80 nautical miles west of Lubang, hindi naman siya okay naman, friendly naman yung pag-exchange information. And sinabi naman kung saan papunta. Kung hindi pa nagpasensya ang Russian Navy, posibleng mauwi to sa warning shot. Oo, posibleng lumala pa at magkabombahan talaga. Buti na lang wala talagang naging problema at maayos ang usapan. Basta magpaalam kayo sa Armed Forces of the Philippines, walang putukang mangyayari. Hindi siya illegal sapagkat under UNCLOS, authorized naman siya bumiyahe o dumaan sa ating EEZ under Freedom of Navigation. It's either you are surface, pwede kang submerged, walang doon. Granted naman under UNCLOS yun. May mga nagsasabing Pilipino na buti lumutang at sumurface ng submarine kundi hindi daw yan makikita. Nilinaw ni spokesperson Francel Padilla na kahit nakasubmerge yan o nasa ilalim, madedetekto ng sonar at radar ng militar. Equipment to be able to detect yung presence nga nito surface or underwater, that we were able to monitor nga the presence of this submarine. So with this we can see that the capabilities are really getting to be modernized at this point, and because of this we were able to immediately deploy assets to monitor and address the situation, and with that we were able to ensure the security of the Filipino waters. Idinatalya naman ng National Security Council General Jonathan Malaya ang side ng Russian Navy. Narito at pakinggan natin ang buong kwento ng Russia. Ang radio challenge, we challenged the attack submarine kung ano ang ginagawa niya sa ating exclusive economic zone. At sumagot ito, Ang sinabi niya, nagpakilala siya na siya ay itong Russian attack submarine, at sinabi niya na galing siya ng exercises, PASEX exercises with the Royal Malaysian Navy sa Kota Kinabalu sa Malaysia, and on the way na siya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok. Naging maayos naman po yung ating pagmamonitor dito sa Russian attack submarine na ito, at every step of the way, kaagad-agad nating minonitor at inalam ang kanyang ginagawa. And let me just emphasize, partner, na ito pong parte kung nasan siya namataan, hindi siya territorial sea ng Pilipinas. Okay? Nasa high seas siya, nasa exclusive economic zone. So, technically, the Russian ship is exercising freedom of navigation. Grabe ang Russian Navy, May respeto sa Pilipinas at kay Pangulong Bongbong Marcos. Kayo, anong masasabi nyo sa maayos na usapan ng dalawang militar? I-komento sa baba ang inyong saloob.